Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung live consultation natin dito po sa clinic natin. No? Today is January 3. Okay, and the time is alas 6 ng 50 ng gabi. 6:50 in the evening. So, meron po tayong pasyente na nasa harap ko. No? At saka babae po siya. At saka may reklamo po siya tungkol sa kaniyang pag-iihi, no? So, ayan. So, mag-start na tayo ng history taking. Meaning to say, tanungin po natin ang pasyente kung ano pong nararamdaman niya. Dahil napaka-importante po ang kaniyang information upang makarating po tayo sa tamang diagnosis. No? Sa tanong lang, alam na natin kung ano yung sakit. Okay, hindi na po kailangan tayo mag-request ng CBC or urinalysis, no? Pero may mga pasyente talaga, inuna na nila yung pagdala ng result ng ihi nila, no? Kasi po, meron na po silang nararamdaman sa pag-iihi. Ang problema is, I would say, 50% of the times, sa 10 pasyente na may reklamo sa ihi, na meron talaga silang UTI. Kasi, may reklamo sa ihi. Di ba? So, pag may reklamo sa ihi, malamang may UTI talaga. Okay? Ang problema, pag magpa-examine sila ng ihi, out of 10 patients, no, 5 lang ang positive sa ihi nila sa laboratory test. Okay? Yung 5, kadalasan normal yung ihi nila kahit may reklamo sila sa pag-ihi. Bakit? Kasi marami na sila nainom na tubig eh. Kasi alam naman nila dati, pag meron silang problema sa ihi, inom sila ng tubig. Kaya nawawala yung nararamdaman nila. Then later on, nakalimutan naman yung tubig, ayan, babalik na naman yung reklamo nila sa pag-ihi. Inom ng tubig. At finally, magpapa-examine sila ng ihi. Nakainom na maraming tubig. So, anong expect ninyo sa resulta sa ihi kung kainom na maraming tubig ang pasyente? Siyempre, ang ihi nga magiging labnaw. Sa Bisaya, lasaw. Sa English, diluted. So, ibig sabihin, pag ang past cell sana nila ay 10 to 20 sana, dahil marami sila na inom ng tubig, ang past cells nila ay magiging 1 to 4, 2 to 3. Normal ang problema, may reklamo ang pasyente, tapos normal ang ihi. So, alin sa dalawa ang gamutin natin? Yung normal na papel, yung laboratory result, or yung abnormal na nireklamo ng pasyente? Siyempre, gamutin natin yung reklamo sa pasyente. Kasi hindi natin ginagamot yung papel, yung resulta ng ihi. Ginagamot po natin yung pasyente. So, if there's any discrepancy between yung reklamo ng pasyente at saka yung result sa ihi, siyempre, ang sundin po natin ay yung reklamo ng pasyente, syempre. Di ba? So, anyway, ilang taon na po kayo? 56. 56 yun. May asawa po kayo? Ha? Wala. No. Formerly, di ba? Naalala kita, di ba? Nagtrabaho kayo sa printing press dati, di ba? Tama po ba? Mukhang, Printing press pa rin. ha? Printing press pa rin. Hanggang ngayon? Okay, good. So, naka 30 years na ka na doon, o 25? Mas likely. Sige. Tumabata kayo o parang tumaba? The biggest Ngayon, no? Okay, sige. So, ang problema po natin ay last week, mag-ihi ko, ginagmay lang siya. ginagmay ang ihi. Konti-konti lang daw. Sa Bisaya, ginagmay. Then, naihi kayo palagi. Tapos ko tubig. Ayan. Kaya katong sambong. Ayan, sambong. Sambong. Puro siya nawala. Tapos naundangan na po na ko. Balik na po. Balik na po. Ganun talaga ang story sa mga pasyente na may UTI. Gahapon na po, napil na po na ako nga. Nahigid akong pamina sa akong paratadok ba? Okay, sige. Masakit po, hindi. Hindi mo siya yung sakit. Wala naman po lumabas na discharges. Wala po. Okay, good. So, may lagnat po kayo? Wala. Sa katapusan sa ihi, masakit. Dili man do. Ito po kasi mga reklamo no sa mga UTI. Sa katapusan sa ihi, walang sakit. Oo, Wala. pero yes, wala. Hindi man katong grabe gid ka nang
bingit ka sa kasakit. May konting discomfort lang. Oh, may Hindi discomfort. normal. Hindi Opo. katulad ng dati. So, walang aray pero may konting Oo, discomfort. parang ganun. Okay, so- Paliit-liit lang. Gusto mo umihi ka pag ano mo, walang Wala. konti lang. Konti na lang. Tapos pagkatapos ng umihi ka, mamaya gusto naman kayo mag-ihi. Opo, yan po. Okay, sa Bisaya pa na, mura gibusaw. gibusaw. Sa Tagalog, naihi palagi. Tapos pero gibusaw. gibusaw. Sa Bisaya, yan. no? Bisaya. Tuwing umihi kayo, konti lang ang lumabas ng ihi ninyo. Now, ilang beses kayo ginising sa gabi para mag-ihi lamang? Kagabi po, nakailang beses kayo? Wando, usually pagkadlaw. Pero hindi kayo na-disturbo sa ihi. Dili na wala naman po, Dok. Okay. Oo. Sige. Sa katapusan ng ihi, wala pong dugo, yung last drop? Ay, wala. Wala naman po. So, wala kayong lagnat, no? Wala. Hindi po masakit yung likod ninyo dito sa itaas banda? Dili naman po, Dok. Okay. Pag hindi po masakit, so malamang hindi pa po nakarating yung infection sa kidneys. Malaman natin pag makarating sa kidneys kasi mag-akyat yung temperatura, maglagnat sila at saka manginginig sila. Delikado na po yan. Sa English, chills. Sa Tagalog, nanginginig. Sa Bisaya, taki. Ayan. So, delikado na po yan kasi nakakarating na po yung infection sa kidneys. Pero pag walang lagnat, malamang ang infection po ay nasa lower urinary tract, sa pantog. No? Ewan ko lang pantog ba sa Tagalog rin, yung urinary bladder. So, mukhang nagpa-examine kayo ng ihi Okay lang. Yan, yung sinabi ko nga, bright masyado. No? So, ang akin lang po is, na lang, Dok. okay yan. Pag may pera ka. Pag gipit kayo sa pera, naku, huwag mo na unahin yung, yung urinalysis kasi sa reklamo mo lang. Mas mahal nga, Dok, kasi Magkano na ba ito ngayon? 30% additional kasi kagabi man ako nagpaano, Ayun. after 5 na. Pero magkano ito? Kung may 340 yata. additional 30%? Opo. Huwag na natin sabihin kung saan ka nagpa-examine ng ihi, Opo. 340 pesos ang ihi. Opo. Baka kasama ang check-up nito sa emergency room. Wala. Ang ihi, Diretso na lang 340 po sa pesos. cashier. Opo. Ewan ko lang kung anong presyo ngayon sa laboratory sa 200 labas. sa labas, parang 160. 160 na ba ngayon? Naku, dati nasa ano lang yan, nasa 80 lang Oo yan. nga, Dok. 340 pesos ha. Grabe. Atos, ngayon, ano nakita natin? Okay lang, tumaas lang ng konti yung kaniyang pus cells. Ang normal dito is 0 to 3 pag sa babae. Pus cells ha, yung nana. Ang normal is 0 to 3. Yung sa kanya, 6. So, tumaas ng konti. Okay? So, pwede rin ito, yung pus cells niya, galing po sa kaniyang puwerta, yung vagina. Lalo pag-collect niya ng ihi, hindi yung sa kalagitnaan ng ihi ang kinolect niya. No? Yung bang pinapalabas mo na yung ihi, tsaka mo lang i-collect yung nasa gitna ng ihi. Pero pag sa umpisa pa lang sa ihi, kinolect mo na kaagad, maaring may mga pus cells sa vagina na sumama sa ihi. Kaya pwede tumaas ng konti yung pus cells ninyo. Ang problema ngayon, may reklamo naman ang pasyente sa pag-iihi. So regardless of the urinalysis result, I have to treat the patient. Although I have doubts sa kaniyang result sa ihi. Ang tanong po natin, ito bang ihi, sa umpisa pa lang, kinolect ninyo kaagad o pinapalabas ninyo ng konti tapos kinolect ninyo yung kalagitnaan? Yun po ang instruction, Dok. Pinalabas mo na ng konti. Oo, pinalabas ng konti. So, nasa gitna ito. Medyo. Medyo. Kasi konti na lang Kasi ihi at ninyo. first, Dok, konti-konti naman yung ihi ko. So, Hmm. kasi yung kalagitnaan lang daw ng ihi ang kunin. Tapos, kinuha ko na, konti na lang. So, sabi niya, kulang. balikan mo kailangan daw yung nakalahati. So, uminom ka na ng maraming tubig. Inom ko ng maraming tubig. Ayun, yun ang problema. Kasi nakikita po natin yung ihi niya, napakalabnaw na. Ang kanyang specific gravity po ay 1.005. Opo, No? parang Dahil po puti ito, na po yung ihi. parang puti na. Kaya hindi na po reliable itong urinalysis result. Kaya po ang pinakamagandang specimen ng ihi ay yung pinakaunang ihi sa umaga. Because it is presumed na pagising sa umaga, hindi kayo uminom ng maraming tubig. Kasi natutulog kayo eh. So pagising sa umaga, yung ihi ninyo hindi affected by your water intake.
Kung meron man water intake, it is the night before. Pero, hindi yan makaka-affect, okay, sa specific gravity ng ihi na kinulet ninyo sa first hour in the morning upon waking up. So anyway, napakalabnaw na po yung ihi ninyo at saka yung pus cells ninyo hindi masyado remarkable kasi umakyat lang po ng konti. Pero regardless, as I've said, gamutin pa rin kita as UTI. Anyway, sa urinary tract infection, kadalasan ang binibigay ko ay ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Okay, plus, dahil namamaga yung pantog niya, yung urinary bladder, at saka yung daanan ng ihi, palabas yung ihi, yung tinatawag natin na urethra, dinagdagan ko ng mefenamic acid, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 3 days. Para mawala kagad yung discomfort ng pasyente. Maraming salamat po.